Maligayang pagdating sa Pusang Itim, ang tahanan ng kwentong kababalaghan at hiwaga mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa alamat at urban legends hanggang sa mga totoong karanasang nakakapanglapot. Dito maririnig ang lahat ng nakakatindig balahibong storya. Kung handa ka na sa takot at misteryo, halina't sumama sa akin sa paglalakbay sa dilim. Huwag kalimutang mag-subscribe at sabay nating tuklasin ang mga sekreto ng gabi. Magandang gabi. Kung nanonood ka ngayon, ibig sabihin, handa kang makinig sa isang kwento ng takot at kababalaghan. Isang kwento na totoong nangyari dito mismo sa Pilipinas. Ito ang kwento ni Alan, isang ordinaryong delivery driver na minsang dumanas ng isang gabi ng lagim sa isang kalsadang walang ilaw. Gabi ng Agosto, taong 2012. Madaling araw na. Tahimik ang kalsadang dinadaanan ni Alan. Isang truck driver mula sa Maynila na patungo sa Batangas. Ay, 1 kilometro na lang. Makakauwi na rin ako. Sanay si Alan sa biyahe tuwing hating gabi. Pero sa gabing ito, iba ang kanyang naramdaman. Habang binabaybay ang kalsadang walang poste ng ilaw, biglang tumambad sa liwanag ng kanyang headlight isang babae. Ay! Ano yun? Isang babae ang nakatayo sa gilid ng kalsada. Mahaba ang buhok. Nakasuot ng puting bestida. Maputla. Nakayuko lang. Miss, okay ka lang? Anong ginagawa mo rito? Sa ganitong oras? Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang ulo at tumingin kay Alan. Diretso, walang emosyon. Dahil sa awa, binuksan ni Alan ang pinto ng truck. Kung gusto mo, ihahatid na lang kita. Delikado rito. Pero isang iglap, wala na ang babae sa kalsada. Ngunit nasa loob na siya, sa likod ng upuan ni Alan. Tahimik ang babae, hindi gumagalaw. Nakaupo lang sa likod. Pero ramdam ni Alan, malamig ang simoy ng hangin. Tuwing titingin si Alan sa rearview mirror, nakikita niya ang babae. Nakangiti, pero hindi normal ng ngiti. Mahaba, pilit, nakakatakot. Saan kita ihahatid? Doon sa tulay. Alam ni Alan ang tulay na iyon. Doon maraming aksidente. Doon, sabi ng mga tao, may nagpapakitang multo. Habang papalapit sila, biglang bumigat ang truck. Parang may nakasakay na mabigat sa bubong. Teka, bakit parang bumibigat? Pagtingin niya sa salamin, wala na ang babae. Lumabas si Alan para silipin ang gulong. Pero paglingon niya, nakita niya ito. Ang babae, nakatayo sa ibabaw ng tulay. Nakatungo at biglang nagsalita. Alan! Paano niya nalaman ang pangalan ko? Mabilis siyang bumalik sa truck. Pero bago pa siya makapasok, naroon na ang babae. Nasa harapan niya. Mas malapit. Mas malinaw. Maputla ang muka. Duguan ang bibig. At wala pang mga mata. Sa takot, agad siyang pumasok sa truck. Pinilit pa andarin ang makina. Kahit hirap na hirap. Habang tumatakbo, narinig niya ang isang tawa. Isang mahabang tawa na nagmumula sa likuran. Pero nang makalampas siya sa tulay, bigla na lang itong nawala. Tahimik muli ang kalsada. Kinabukasan,
Ikinwento ni Alan ang lahat sa kanyang mga kasamahan. Doon niya nalaman ang nakakatakot na katotohanan. Maraming taon na raw ang nakalipas mula nang may babaeng namatay sa aksidente sa tulay na iyon. At mula noon, nagpapakita na siya sa mga driver. Minsan, nagpapakita lang. Minsan naman, isinasama sa kamatayan. At si Alan, isa lang siya sa iilang nakaligtas. Hanggang ngayon, tuwing dadaan siya sa kalsadang iyon, nagdadasal siya ng paulit-ulit dahil hindi niya alam kung kailan muling magpapakita ang babaeng iyon. Ikaw, kung sakaling mapadaan ka sa kalsadang walang ilaw, handa ka bang makita siya? Alan. Maraming taon nang lumipas pero nananatili ang kababalaghan sa tulay na iyon. Maraming nakakita, maraming nagkikwento, ngunit kakaunti lamang ang may alam ng tunay na dahilan kung bakit may babaeng nagpaaparamdam doon. Ito ang kanyang kwento. Taong 1998, may isang dalaga na nagngangalang Mara. Maganda, masiyahin, at kilala sa kanilang bayan. Isang gabi, galing siya sa kasal ng kanyang pinsan. Nakasakay sa isang tricycle pa uwi, kasama ang kanyang nobyo. Ngunit pagdating sa tulay na iyon, doon sila inabutan ng malagim na trahedya. May isang truck na nawalan ng preno, bumangga sa kanilang sinasakyan. Sa isang iglap, tumilapon si Mara mula sa tricycle. Tumama ang ulo, tuguan, halos hindi na makilala ang kanyang muka. At sa mismong tulay na iyon, siya namatay. Ayon sa mga matatanda, mabigat ang loob ni Mara dahil una, hindi agad natagpuan ang kanyang katawan. Mga ilang oras pa bago siya nakuha sa ilalim ng tulay. At pangalawa, hindi niya matanggap na iniwan siya ng kanyang nobyo. Dahil sa takot, imbis na tulungan siya, tumakbo papalayo ang nobyo niya. Mula noon, nanatili raw ang kaluluha ni Mara sa tulay. Sabi ng mga driver na nakakita sa kanya, lagi siyang nakasuot ng puting bestida. Parehong bestidang suot niya noong gabing iyon. At madalas, humihingi siya ng saklolo. Ngunit sa halip na makarating sa bahay, lagi niyang hinihingi na ihatid sa tulay. Dahil doon siya namatay, doon siya naghihintay. Ang bawat driver na makasalubong niya, nagiging saksi sa kanyang pagdurusa. May mga pagkakataon, hindi lang pagpapakita ang ginagawa ni Mara. May mga driver na nawawala ang kontrol sa kanilang mga sasakyan. Tila ba may humaharang o may mabigat na biglang sumasakay. At kadalasan, nagwawakas sila sa parehong tulay. Sabi ng ilan, kapag narinig mo raw siyang tumawa, ibig sabihin may susunod na aksidente.
Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung paano siya magpapahinga. May mga nagsasabing kailangan raw siyang dasalan. May mga nagsasabing dapat siyang hanapan ng buntot at dalawin. Pero isa lang ang malinaw. Kung dadaan ka sa kalsadang iyon, lalo na sa tulay, huwag kang titingin sa salamin kapag may babaeng nakaupo sa likod. Dahil baka hindi ka na makauwi ng buhay. Ito ang kwento ng babaeng multo sa tulay. Si Mara, isang kaluluwang hindi matahimik. Isang paalala na may mga sugat ng nakaraan na kahit kamatayan, hindi mabubura. Kung ikaw nakakita ng babae sa tulay, hinto ka ba para siya'y tulungan? O magpapatuloy ka na lang kahit alam mo baka habulin ka ng kanyang kaluluwa?